Siya ang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan, hanggang sa traidurin siya ng mismong kasama niya. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat sa kanyang kamatayan. Ngayong nakabalik na siya sa nakaraan, mayroon na siyang iisang pagkakataon para protektahan ang mga mahal niya at puksain ang mga nagtaksil sa kanya. Para mabago ang tadhana, kailangan niyang gisingin ang higit pa sa kanyang lakas. Ang mundong ito, dahil sa presensya ng mahika, ay nagsilang ng napakaraming mahihiwagang nilalang. Dahil din sa mahikang ito, nagising ang mga taong may espesyal na kakayahan para labanan ang kadiliman. Sila ang mga awakened. Sa loob ng isang madilim na kuweba, nananahan ang isang triple S-class na halimaw, ang hari ng kadiliman. Ang Belfor ng limang elemento. Isang makapangyarihang halimaw na may mga kaliskis at sungay na nagbibigay dito ng nakakatakot na anyo. Sa harap nito, nakatayo ang pinakamalakas na grupo ng mga awakened sa mundo, ang Divine Body. Ang binatang may mahabang buhok na namumuno sa grupo ay nagngangalang Bai. 10 taon na siyang nasa posisyong ito. Sa isang malakas na dagundong ni Belfor, sumugod ang napakaraming lumilipad na halimaw na kawangis niya para atakihin ang grupo. Iisa lang ang misyon ng grupo ni Bai, linisin ang mga kuweba ng kadiliman para sa pinakamataas na pinuno. Ang tinatawag nilang Supreme Being. Itinaas ni Bai ang kanyang malaking espada, at siya ang unang sumugod sa kalaban. Inutusan niya ang kanyang grupo na sumunod sa kanya, ito na ang ika-100 high-level na kuweba na kanilang hinarap. Isang dalagang may bitbit na 2 balaraw ang unang sumunod sa utos ni Bai. Ang pangalan niya ay Ling Yue, isang Thunder Assassin na may L-class na rango. Sa pagsunod sa kanyang kapitan, binilisan ni Ling Yu ang kanyang kilos ng may mapanganib na tingin. Ang misyong kinasasangkutan ng Divine Body ay itinalaga bilang isang L-class na operasyon para lumipol ng mga kalaban. Ito ang pinakamataas na antas ng hirap. Kaya naman, lahat ng kanilang lakas ay ibubuhos nila laban sa mga halimaw. Ang batang Cloud Mage ng grupo na si Han Shaoling, na isa ring L-class, ay agad na ginamit ang mahikang Glacial World. Pinatigas nito sa yelo ang mga halimaw at gumawa ng daan para makasulong ang grupo. Ginamit nila ang lahat ng kanilang makakaya, lalo na ang kanilang mga mahika. Balak nilang magbakasyon ng sandali matapos ang huling misyong ito. Habang nagbubuga ng usok ng sigarilyo, isang lalaki ang bumigkas ng mahika, ang Starfall, Gravitational Attraction. Si Lucian, ang support ng grupo, ay nagpakawala ng malakas na enerhiya na bumalot kay Bai, dahilan para lumakas ang kapangyarihan nito ng 200% at dumoble ang bilis ng kanyang pag-atake. Dahil sa lakas ng grabidad na pinalakas ng 100 beses sa kanyang espada, naging kasing lakas ng kidlat ang kanyang pagsugod. Ang ataking puno ng enerhiya ay humati sa hangin, patungo kay Belfor, mula ulo hanggang paa. Kumalat ang enerhiya na parang mga sanga sa buong katawan nito, na nagdulot ng matinding pinsala sa bawat bahagi. At ang nagpakawala ng atake na si Bai, ay nanatiling seryoso habang pinagmamasdan ang halimaw. Kahit sumabog na ang boss na halimaw sa harap niya, na nagtapos sa maraming taon ng digmaan, hindi man lang siyang umiti. Ang commander ng pangkat, ang mandirigmang si Bai, ang Nuclear Saint na L-class, ay tinapos ang kanyang tungkulin ng buong seryoso. Sa wakas, kinumpirma ng grupong Divine Body ang pagkatalo ni Belfor at ang matagumpay na pagtatapos sa kanilang ika-100 dungeon. Dahil sa pagkabagot, nag-inat ang maliit na mago. Natapos na naman tayo agad. Wala man lang excitement, sabi niya. Nang makitang naghahanap pa ng aksyon ang batang si Han Shaoling, ngumiti sa kanya si Ling Yue sa palakaibigang paraan. Mamaya, hahanap ako ng iba pang mga kuweba para may mapaglaruan ka, sabi ng support habang lumalapit. Binanggit niya na isa itong misyon na may mataas na antas, isang bagay na nangailangan sa presensya nilang lahat. Habang tinitingnan ang mga patay na halimaw sa paligid, tinanong niya ang kanilang pinuno, Bai, hindi ba parang masyadong madali ito para sayo? Nag-isip sandali si Bai, habang pinupunasan ang kanyang espada, at ipinaalala sa kanyang support ang tungkol sa intelligence team. Ayon sa kanila, mayroong isang espesyal na hari ng kadiliman na may 5 elemento, at malinaw na iyon ang halimaw na tinalo nila kanina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bai na may yumakap sa leeg niya. Namula siya nang makita si Ling Yue. Niyakap siya ni Ling Yue mula sa likod at bumulong sa kanyang tenga, Kapitan, kapag nagbakasyon na tayo. Isasama mo ba ang lahat sa isang party o dapat bang tayong dalawa lang ang magdiwang? Sabay iwas ni Bai ng kanyang mukha kay Ling Yu. Tumikhim si Bai at nag-iwas ng tingin, sama-sama tayong lahat pupunta sa dati nating pinupuntahan sa Sacred Capital. Kahit nadismaya, nanatili ang ngiti sa mukha ni Ling Yue, habang nanghihinayang sa isa na namang bigong pagtatangka na lumapit sa kapitan. Mula sa malayo, nakaramdam ng inggit si Han Shaoling at pinagalitan ang kanyang kapitan. Wala ka ba talagang pakiramdam sa mga babae? Nagpatuloy sa paglakad si Bai, pero bigla siyang huminto at lumingon sa likod. Ang lalaking iyon. Hindi ba siya sumunod sa atin? Nagkomento rin si Ling Yue tungkol sa lalaking iyon, kung gaano ito kabagal palagi. Tumatawang naalala ni Han Shaoling kung gaano talaga kakupad ang taong iyon. Yung taong iyon, tamad na talaga dati pa. Nang sandaling iyon, papalapit na mula sa malayo yung taong pinag-uusapan ng grupo.
Tinaas niya ang isang kamay at nagpaikot ng mahika sa dulo ng daliri niya ang Operation Purge. Sa likod ng maskara niyang gawa sa buto, bahagya siyang ngumiti. At sinimulan na ang kanyang pag-atake. Bago pa man makareact ang grupo ni Bai, tinamaan na sa batok ang batang mage. Hindi man lang nakapagtanggol, gulat na gulat ang tatlong natitirang miyembro ng grupo sa nakitang pag-atake. Bumagsak si Xiao Ling sa lupa. Hindi na siya gumagalaw. Isang boses ang umalingawngaw sa buong kuweba. Ito ang tunay na misyong itinakda sa akin ng kataas-taasang nilalang. Binalot ng kakaibang enerhiya ang katawan ni Bai, habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagsusumikap na makagalaw, imposible. Ang kaya niya lang gawin ay manginig habang mahigpit na hawak ang kanyang espada. Muling narinig ang boses sa loob ng kuweba. Yung mga almusal niyo noong nakaraang buwan, hinaluan ko na ng paralyzing powder. Tumingin na lang sa gilid si Bai. Isang bagay na hindi inaasahan ang nagsimulang mangyari. Gumapang ang enerhiya ng lalaking yon sa sahig ng kuweba, at biglang may naglabasang matitigas na baging. Gumapang ang mga baging sa sahig at iginapos ang bawat miyembro ng grupong Divine Body. Habang nakadistansya, nagkomento ang salarin sa likod ng planong ito habang pinapanood silang nakagapos. Para mapatay ang pinakamalakas sa inyo, kailangan ko ng perpektong paghahanda. Tinatanggal ng mga baging ang mga buff ng sinumang gapos nito. Pinapaantok din sila nito. Habang nagngangalit ang mga ngipin at sinusubukang kumawala sa mga baging, sumigaw si Bai, "Anong ginagawa mo? Nabaliw ka na ba?" Walang pakialam ang lalaking nakamaskara sa galit ni Bai at nagpahayag, "Ito ang utos ng kataas-taasan. Ang Operation Purge Class L ay ang pag-ubos sa inyo." Mariing piniga ng malalakas na baging ang katawan ni Ling Yue at Lucian. Napasigaw sila sa sobrang sakit. Habang nakagapos sa parehong mga baging, wala nang nagawa si Bai kundi panoorin ang nangyayari sa mga kasama niya. Makikita sa mga mata ni Bai ang galit at kawalan ng pag-asa nang malagutan ng hininga si Ling Yue. Dahil sa dami ng mga baging na nakapaligid sa kanya, wala nang magawa si Bai para iligtas ang mga kasamahan niya mula sa taong dati niyang pinagkakatiwalaan. Sa sobrang galit, sumigaw si Bai, "Bakit? Bakit niyo kami uubusin? Wala kaming ginagawang masama. Sinong kataas-taasang nilalang ang nag-utos sa'yo nito? Anong karapatan niya? Anong karapatan niyang gawin to sa amin?" Bahagyang lumuhod ang may-ari ng mga baging, kaya nagsipagtaasan ang mga ito. At kasama siyang itinaas ng mga ito. Habang nakatingin sa dati niyang kaibigan, nagkomento ang lalaki, "Masyado ka pa ring uto-uto." Biglang naglaho ang lalaki at paglitaw niya, bumaon na ang kamay niya sa dibdib ni Bai, at dahil sobrang lapit na niya sa taong pumapatay sa kanila, nagtanong ito, "Kapag gusto ng isang kataas-taasang nilalang na may burahin, kailangan pa ba ng dahilan?" Sa huling hininga niya, nagtanong si Bai, "Pero ikaw, hindi ba't magkakasama tayo? 10 taon tayong magkasama, hindi ba tayo itinuturing na pamilya?" Habang binubunot ang kamay niya, tinuya ng lalaki ang sinabi ni Bai tungkol sa pamilya at mga kasama. "Pamilya? Hindi mo pa rin bagets kung bakit ako ang pinili para dito." Mula pa noong unang pagkikita natin, nilalaro na ng kataas-taasang nilalang ang mga piyesa sa board. Piyesa lang tayo palagi. Nang marinig ang mga salitang yon, bumagsak si Bai sa lupa. Hindi pa naman tuluyang nawawala ang malay niya. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, tumingala siya sa lalaking may puting buhok na nakapusod. Suot ang maskarang gawa sa buto at brown na leather coat, itinuro ng lalaki ang mukha ni Bai para magpaalam. "Nakakasuka ang makuha ang tiwala mo at gampanan ang role na to sa mahabang panahon." Nakita ni Bai ang pag-iipon ng lakas sa daliri ng dati niyang ka-teammate at mula noon, wala na siyang nakita pa. Pinakawalan ang kapangyarihan at natapos na ang buhay ni Bai. Iniwan ang 4 na dating kasamahan sa gitna ng mga nabubulok na baging, lumabas ang lalaki sa kuweba. Nag-report siya, ika-22 ng Mayo, taong 2025. Kumpirmado na ang pag-ubos sa lahat ng miyembro. Tapos na ang Operation Purge Class L. Sa wakas, oras na para magbakasyon. Gulat na gulat ang mga mata ni Bai. Ramdam niya ang desperasyon sa kanyang mga huling sandali. Sa paligid niya, tila napakatahimik ng lahat, pero nakapagtatakang nanginginig pa rin ang katawan niya. Sa kailaliman ng kaluluwa ni Bai, may narinig siyang boses. "Hoy, makipagkasundo ka sa akin." Nagising si Bai sa isang madilim na lugar pagkarinig sa boses na yon. Ramdam na nakagapos ang katawan niya sa mga kadena, tumingin siya sa kawalan. "Nasaan ako?" Nakapagtatakang. Nakalakad siya sa kadilimang yon habang hila-hila ang mga kadena, hanggang sa isang madilim na nilalang na nakasuot ng eleganteng suit. Ang nagpakita ng may mali siya sa mga mata. "Hoy, ikaw na guwapo." Lumingon si Bai at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa paligid ng lalaking yon, 5 elemento ang umiikot, na nagbunyag sa kanyang pagkakakilanlan, si Belfort. Hindi makapaniwala si Bai na buhay pa ito. Habang nagkakamot ng tenga, tinuya siya ni Belfort. "Hoy, ang isang Dark King na Class Triple S ay hindi matatalo ng ganoon kadali." Iniunat ni Belfort ang kanyang mga bisig, kaya lumawak ang mga elemento, at ipinakita ang lugar kung nasaan sila. Ang kanyang soul domain.
Ang buong kaharian ng Naye ang kanyang lakas. Isinantabi muna ang daldalan, gustong dumiretso ni Belfort sa pangunahing pakay. Nakikita niya sa mga mata ni Bai ang parehong nararamdamang puot. Kaya naman, gusto ni Belfort na mag-alok ng isang kasunduan, habang muling nagpapakita ang kanyang dambuhalang anyo at inilalabas ang kanyang aura. Belfort. Hinila niya palapit ang nakagapos na binata at nagbunyag. Ang sikretong kakayahan ko ay tinatawag na life regression. Hinawakan niya ang balikat ni Bai, at sinabi ang sikreto ng kanyang kapangyarihan, kaya kitang ipadala sa malayong nakaraan, para bigyan ka ng pagkakataong ayusin ang lahat at baguhin ang tadhana. Interesado ka ba? Kasabay ng isang ngiting. Puno ng panlilinlang at kapangyarihan, nagbigay si Belfort ng isang alok na hindi matatanggihan. Habang nakayuko, naalala ni Bai Siling, ang ngiti ng kanyang kasintahan, ang mga tawa ni Hansin, ang tahimik na katapatan ni Lucian, at kung paanong lahat sila ay naging matatalik niyang kaibigan. Sa huli, naalala rin niya ang ngiti ng taong nagkanulo sa kanila, pati na ang huling tingin sa mukha ng mga taong mahalaga sa kanya. Biglang nakalas ang mga kadenang nakagapos kay Bai, nang magsalita siya ng may matapang na tingin at determinasyon. Tatapusin ko siya, pati na ang mga nagpapanggap na supreme beings na nakaupo sa pinakamataas na trono. Natuwa si Belfort sa narinig niya. Halos pumalakpak na siya sa tuwa at pinuri si Bai sa kanyang naging desisyon. Napakagaling. Ang sagot mo ay sapat na sa inaasahan ko. Kaya naman, hayaan mong bigyan kita ng huling regalo. Iniabot ni Belfort ang kanyang kamay. At gamit ang mga elementong nakapaligid sa kanya, bumuo siya ng isang puso, isang regalong pagsalubong para kay Bai, pero bago niya tanggapin ang kahit na ano, kumunot ang noo ni Bai at nagtanong, ano ang kapalit nito? Sa harap ng tanong na iyon, ngumiti lang si Belfort habang unti-unting nagdidilim ang paningin ni Bai. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ni Bai ang boses ng isang galit na babae, na sinusubukang gisingin siya. Dahan-dahang idinilat ng binata ang kanyang mga mata at nakita ang isang babaeng sinisigawan siya. Hoy, Bai! Tumayo ka nga! Naibalik siya sa taong 2005. Nasa protectorate siya ng State J ng Santa Nation. Sa Middle School Division ng Academy of the Awakened. Gulat na gulat dahil totoong naglakbay siya pabalik sa nakaraan, napatingin si Bai sa kanyang sariling mga kamay at nabigla nang makitang ang bata pa niya. Nagbalik siya sa panahon, bago pa man mangyari ang kanyang awakening. Kahit litong-lito si Bai, patuloy pa rin ang paggalit ng guro sa kanya. Bai, iba ang matulog sa normal na klase, pero ang umidlip bago ang awakening ceremony ay hindi katanggap-tanggap. Pumunta ka sa likod ng klase. Kahit nakikita niya si Teacher Huang, nang malapitan, hindi pa rin makapaniwala si Bai kung nasaan siya. Tulala siya sa katotohanang nagbalik na siya sa gitnang paaralan. Ngayong muli siyang nabuhay, alam niyang dahil ito sa kapangyarihan ni Belfort, isang bagay na talagang hindi kapani-paniwala. Habang naglalakad papunta sa likod ng silid, tumingin-tingin si Bai sa paligid. Halos 20 taon na niyang hindi nakikita ang mga kaklaseng ito. Nang makatayo na si Bai sa dulo ng silid, hinampas ng guro ang kanyang mesa. Para makuha ang atensyon ng lahat ng estudyante. Ipinagpatuloy niya ang kanyang diskusyon. May 5 elemental powers sa mundong ito. Kidlat, bulaklak, ulap, nuclear, at bituin. At bawat tao ay maaari lang magkaroon ng isang elemento. Itinaas ng guro ang kanyang kamay. Nang may pagmamalaki habang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan, ang pambihirang elementong ulap. Matapos ipakita ito, ipinaliwanag niya na depende sa elementong nasa loob ng katawan, ang bawat awakened ay hahatiin sa 3 kategorya, combatant, support, at special. Ang kombinasyon ng 5 elemento at iba't ibang tungkulin ay lumilikha ng maraming klase. Naalala ang pinakamalakas na koponan sa akademya, binanggit niya na binubuo ito ng isang Star Mage, isang Cloud Warrior, isang Nuclear Bard, at isang Lightning Robe. Dahil sa lakas ng grupong ito, binalaan niya ang buong klase. Alam kong nalampasan niyo na ang mga ordinaryong tao. Dahil lumabas ang inyong potensyal mula sa milyon-milyong tao. Pinupuri na kayo simula bata pa lang, pero ngayong araw ang pinakamahalagang araw sa buhay niyo. Mayroon halos 100 kilalang propesyon para sa mga awakened, nahahati ang mga ito sa mga ranggong Dust, Bright, Abyss, at Celestial. At bawat isa sa inyo ay isang beses lang pwedeng sumailalim sa awakening, ang bigat ng mga salita ng guro ay nagpabaon sa mga estudyante sa kaba. Bakas ang tindi ng bawat pangungusap niya, ngayong hapon, kapag nalaman na ang inyong propesyon, doon na magdedesisyon ang magiging katayuan niyo sa mundo. Habang nakatayo sa likuran ng silid, pinakikinggan ni Bai ang parehong paliwanag na matagal nang nakabaon sa kanyang isipan, matapos lumabas ng klase at maglakad sa paligid ng paaralan, nakaramdam siya ng matinding nostalgia. Ito ang lugar kung saan siya unang nag-awaken. Biglang may nakita si Bai na bumagsak sa tabi niya, isang lalaking nakasalamin na tinatawag nilang Apat Mata. Kasabay ng bata, nakita rin ni Bai ang isang grupo ng 3 seniors na mukhang mga delinquents. Sa gitna nila, isang maskuladong blonde ang humahalakha. Mga basurang walang kwenta.
Umaasa lang sa mga pekeng awakening. Naglakas loob ka pang harangan ang dinadaanan ko. Akala mo ba kung sino ka na dahil lang? Malapit ka nang mag-awaken. Tinapakan ng senyor ang kamay ng nakasalaming bata at inilabas ang kanyang enerhiya habang nangungutya. Sa harap ng isang pambihirang abyss rank awaken na tulad ko, mananatili lang kayong mga insekto. Naalala ni Bai ang lalaking iyon, ang pangalan niya ay si Hong Kong Sheng, isang A-rank star rogue. Dahil sa takot, nagmakaawa ang batang nakasalamin na paalisin na siya. Habang mabilis na ibinibigay ang kanyang pera kay Hong Kong Sheng. Sa pagkakataong ito, mas napagmasdan ni Bai si Hong Sheng ng maigi. Ang taong ito ay laging naghahanap ng away, marahil dahil ipinanganak siyang may super masculine gene o kung ano paman. Matapos sirain ang trip ni Hong Kong Sheng, biglang sumulpot si Ma'am Huang. Tama na yan. Paaralan to, hindi eksena ng nakawan. Hindi natinag si Hong Kong Sheng sa guro at nang uuyam na sumagot, Ma'am Huang, siya naman tong bumangga sa amin eh. Hindi ba makatarungan na bilhan niya kami ng soft drinks bilang pambayad? Iwinasiwas ni Hong Kong Sheng ang pera sa harap ng mukha ng guro. Bumulong siya malapit sa tainga nito, gusto mong magpakabayani? Kung hindi ka lang sana ganito kaganda, matagal ka nang nasisante. Alam mo ba yon? Mabilis na tumulong ang guro para itayo ang estudyante, habang binabalewala ang mga banta ni Hong Kong Sheng. Paalis na siya kasama ang mga alipores niya habang tumatawa ng malakas. Tara na. Iwanan na natin siya ng kahit konting dangal. Pero sa kalagitnaan ng daan, nakasalubong ni Hong Kong Sheng ang isang batang lalaki na nakabulsa ang mga kamay at nakatitig sa kanya ng walang takot. Tumatawa siyang humawak sa balikat ni Bai at itinulak ito sa gilid. Anong tinitingin-tingin mo? Tumabi ka nga sa daan. Kasama ang dalawa niyang kaibigan, plano niyang bumalik mamaya. Habang nakaluhod sa sahig, humingi ng paumanhin ang batang nakasalamin. Humingi siya ng tawad sa guro at sinabing kasalanan niya ang lahat. Pero alam ni Ma'am Huang na hindi siya ang may kasalanan. Pinagmasdan ni Bai ang guro na laging nagpapakita ng pagiging strikto kahit na sa loob ay napakalambot ng puso nito. Malaki ang naitulong niya kay Bai sa dati nitong buhay matapos ang awakening. Sa sandaling iyon, may kumaway sa guro. Ma'am Huang, oras na ng klase niyo para pumunta sa awakening chamber. Agad na tumayo si Ma'am Huang. Tinipon niya ang kanyang mga estudyante at pinaalalahanan na dapat silang manatiling kalmado habang nagigising ang kanilang kapangyarihan para maiwasan ang anumang pinsala. Sumama si Bai sa kanyang mga kaklase habang inaalala ang dalawang paraan ng awakening na umiiral sa mundo. Ang una ay ang natural na awakening, gaya ng nangyari kay Hong Kong Sheng. Karaniwan itong nangyayari sa mga taong malalakas. O sa mga may likas na talento, kusa itong nangyayari sa mga sandali ng matinding emosyon. Ang isa namang uri ay sa pamamagitan ng chamber. Iyon ang bunga ng paghihirap ng maraming siyentipiko. Sa loob ng chamber, pinupukaw ang emosyon at adrenaline. Pinipilit nito ang potensyal ng mga gigising. Gayunpaman, dahil isang beses lang nagigising ang lahat, nakasalalay lang ang lahat sa swerte. Ang unang estudyante sa klase ni Ma'am Huang na nag-awaken ay tuwang-tuwa nang makakuha ng asul na tier na trabaho. Nakuha niya ang rank brasa. Hinayaan muna siyang magsaya, at pagkatapos ay pinapunta na siya ng guro para magpahinga. Dahil alam niyang ang awakening ay parang isang restart button, naghanda si Bai nang marinig na siya na ang susunod. Pagkaharap niya sa guro, binalaan agad si Bai. Mag-focus ka. Huwag kang matutulog gaya ng ginagawa mo sa klase, naintindihan mo? Malamig na dumaan si Bai sa tabi ng guro at sumagot, alam ko. Sa nakaraan niyang buhay, nagising si Bai bilang isang warrior. Isa siyang rank E na nuclear warrior, isang rank Poira na trabaho, kaya naman palagi siyang pinagtatawanan noon. Kapag umabot na sa rank S, doon palang gigising ang pinakabihirang uri. Naalala niyang taglay niya ang elementong nuklear. Napaisip si Bai kung anong trabaho ang makukuha niya ngayon. Pagpasok sa chamber, nakita ng binata ang paglipad ng iba't ibang dahon. Pero biglang may hindi inaasahang nangyari. Lumitaw ang isang awakening error na babala. Inihayag ng sistema ang dahilan ng pagkakamali. May nakitang 5 elemento. Nagulat si Bai nang makita ang error na to. Agad niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Tinanong niya ang sarili kung ano ang nangyayari dahil may matinding init sa loob niya. Sa sandaling iyon, may lumitaw na notifikasyon. Sistema ng Infinite Awakening, activated. Isang window ng istatistika na may pangalan ng 5 elemento ang lumitaw sa harap ni Bai. May lumitaw ding bagong mensahe, dahil may 5 uri ng elemento sa iyong katawan, maaari mong piliin ang iyong panimulang klase. Maaari kang pumili ng kahit anong klase mula sa 5 elemento. Bukod doon, kapag ang isang elemento ay umabot sa sapat na lakas, maaari kang pumili na makakuha ng bagong random na klase para sa elementong yon o i-evolve ang dati mong klase. Naguguluhan at gulat na tumingala si Bai, tinatanong sa sistema kung anong ibig sabihin yon at ano ang elemental accumulation. Dahil bahagyang naintindihan ang sinabi sa kanya, nagtanong siya, ibig sabihin ba nito ay hindi lang ako pwedeng pumili ng kasalukuyan kong awakening? Pwede akong pumili ng klase at kumuha pa ng mga bagong klase sa hinaharap? Mas lalo pa siyang nag-isip at nagtanong,
Makukuha ko ba ang mga rank na Poera, Brilho, at Abismo Celestial sa lahat ng kalidad? Kahit yung mga special quality. Sumagot ang sistema ng oo sa tanong ni Bai, pero ipinaalala nito na isang panimulang klase lang ang pwede niyang piliin. Ang mga susunod na klase ay makukuha na ng random. Naalala ni Bai ang pakikipag-usap niya kay Belfort. Ang nakakatakot na nilalang na yon ay binigyan siya ng regalo, at sa wakas ay napagtanto ni Bai na dinala niya ang regalong yon sa nakaraan. Narealize niya na dinala niya ang regalong ito kasama niya sa kanyang bagong paglalakbay. Inisip ni Bai ang lahat ng uri ng abilidad na magagamit niya sa hinaharap. Inisip niya ang mga kakayahan ng iba't ibang awakened na kilala niya sa dati niyang buhay. Kasama niya, inisip ni Bai ang lahat ng uri ng abilidad na pwede niyang magamit, pati na ang mga kakayahan ng iba't ibang mga awakened. Na nakilala niya sa buong buhay niya, kapangyarihan ng apoy, hangin, pampalakas ng katawan at isip, pati na ang mga pisikal at mahiwagang kakayahan. Dahil sa abilidad na Infinite Awakenings, magkakaroon siya ng pagkakataong subukan ang lahat ng iyon, habang iniisip ni Bai ang 5 elemento, nagbabala ang sistema na pagkatapos pumili ng unang klase, ang lahat ng bar ng elemento ay babalik sa 0. Kaya naman, dapat siyang pumili ng maingat. Sa pag-iisip sa kanyang unang opsyon, bahagyang napangiti si Bai isang ngiting mapang-asar na parang kay Belfort. Sa labas, naiinip na ang ilang estudyante, dahil ang tagal lumabas ni Bai. Pero maya-maya lang, nakita na nilang lumabas ang binata mula sa madilim na silid. Nagmamadaling tumakbo si Teacher Huang palapit kay Bai. Anong klase ang nagising mo? Pero hindi nagpakita ng tuwa si Bai at umiwas ng tingin. Pasensya na po, pero mukhang madidismaya kayo. Ngumiti siya ng nakakaloko, at nagsabi, nagising ako bilang isang nuclear warrior na may pinakamababang kalidad, kulay berde, bahagyang lungkot ang mababakas. Sa mukha ni Teacher Huang, pero agad siyang bumawi para palakasin ang loob ni Bai. Ayos lang yan ha. Kahit sa kulay berdeng kalidad, marami pa ring naging matagumpay, huwag kang susuko, hindi ka kayang pigilan ng mundong ito. Kumunot ang noo ni Bai at sinabihan ang guro na hindi na kailangang aliwin pa siya. Pero sa seryosong tingin, inisip ni Teacher Huang na siguradong sobrang sama ng loob ng binata. Agad niya itong itinulak palabas ng lugar para makapagpahinga dahil siguradong naubos ang lakas nito sa paggising. Pero sa sandaling iyon, isang malakas na tawa ang narinig sa gilid. Walang tigil sa pang-uyam si Hong Kang-sheng. Nakakatawa. Habang nagtatrabaho ka ng maigi, hindi ka mapipigilan ng mundo? Akala ko ba magaling ang gurong ito? Paano niya nasasabi? Ang ganyang walang kwenta at nakakalasong positibong bagay. Tiningnan lang ni Bai si Hong Kang-sheng mula sa gilid ng kanyang mga mata, hindi pinansin ang pangungutya. Pero hindi tumigil si Hong Kang-sheng at inatake ang guro gamit ang kanyang mga salita. Alam niyo naman ang totoo, di ba? Teacher, na hindi ganyan ang realidad. Nang uuyam ang mukha habang lumalapit si Hong Kang-sheng. Kay Bai. Ang kalidad na rank po era ay nangangahulugang nasa pinakailalim ka na. Ganyan ang mundo. Ang mga makapangyarihang nilalang lang ang namimili, at ang malalakas lang ang gusto nila. Ang mga mahihina, papahiyain lang. Hindi napansin ng iba, pero biglang nagkaroon ng nakakatakot na aura sa loob ni Bai nang marinig niyang banggitin ni Hong Kang-sheng ang mga nilalang na iyon. Kumunot ang noo ni Teacher Huang at tinanong kung bakit nandoon na naman si Hong Kang-sheng. Malinaw na nandoon siya para mang-asar. Siyempre, alam mo naman ang dahilan, di ba? Ang mga may rank po era ay sa huling hanay lang ng klase pwedeng umupo simula. Ngayon, bakit? Dahil ganyan ang lipunan walang kapangyarihan, walang impluensya, walang kinabukasan, palaging nasa ilalim at pinababayaan ng hustisya. Ang mga malalakas ang nakakakuha ng pinakamagandang resources, kaya lalo silang lumalakas. Sa oras na makuha mo ang rank puwera, ang pinakamahinang rank, selyado na ang tadhana mo. Mga basura lang ang makukuha mo. Hindi nagsasawa si Hong Kang-sheng. Sa pagmamalaki at pang-iinsulto sa mga mas mahina sa kanya, ano yung sinasabi mong mababago ang buhay sa sipag? Isang rank puwera na tinatawag na henyo? Naniniwala ka ba talaga sa mga walang kwentang salitang yan? Ganyan na yan. Simula pagkapanganak, ang akademya natin ay maliit na bersyon lang ng lipunan. Mapang-asar na lumapit si Hong Kang-sheng sa mukha ng guro, tinatanong kung tama ba siya, at ipinapaalala na ang guro, na isang rank brilho, ay isa lang. Walang kwentang empleyado na nagtatrabaho sa isang paaralan. Habang nilalaro ang baso ng soft drinks, lumapit si Hong Kang-sheng kay Bai. Dahil rank powera ka lang naman, dapat umuwi ka na ng maaga at huwag nang mag-aksaya ng resources ng gobyerno. Pagod na sa pakikinig sa mga salita ng hayop na ito, mabilis na iginalaw ni Bai ang kanyang kamay, hinablot ang baso ng soft drinks at piniga ito. Bago pa mamalayan ni Sheng, tumilamsik na ang lahat ng likido sa mukha niya, nabulunan siya. At agad na napamura. Lintik, anong ginagawa mo? Winagayway ni Bai ang kanyang kamay para matuyo ito sa hangin at sumagot, hindi ko gustong naririnig ang boses mo. Ngumiti ng nakakaloko si Hong Kang-sheng at nagpa siyang gumanti.
Galit na galit siyang nag-ipon ng malakas na enerhiya sa kanyang kamao. Susugod na sana siya kay Bai, kaya sinubukan. Siyang pigilan ni Teacher Huang, pero huli na ang lahat. Napapalibutan ng lilang enerhiya, ginamit ni Hong Kangsheng. Ang Star-Tearing P-Strike, isang pangunahing atake ng Astro Ladino na nagpapalakas sa kanyang pinsala habang nakangiti. Nang mapang-asar, ang kamao niya ay ilang sentimetro na lang mula sa mukha ni Bai. Sa sandaling iyon, iniunat ni Bai ang kanyang kamay at inilabas ang gintong enerhiya ng kanyang klase. Agad na nabuo ang isang espada ng liwanag at gamit ito, hinarang ni Bai ang kamaong papunta sa kanya. Ang ngiti ni Hong Kangsheng ay napalitan ng gulat at maya-maya lang ay nalito siya nang tumilapon siya pabalik. Iwinasiwas ni Bai ang espada at itinulak palayo si Hong Kangsheng. Sa isang matalim na tingin, nagpakita si Bai ng mga galaw na eksaktong kinalkula. Tumalsik ng malayo si Hong Kangsheng at gumulong sa sementadong sahig. Tumahimik ang lahat, gulat na nakatingin sa mga nangyari. Nagtamo ng matinding pinsala sa loob ng katawan si Hong Kangsheng at namula ang sahig sa dugo nang umubo siya, galit na galit siyang nag-angat ng tingin. Habang nakatingin kay Bai, hindi niya maisip kung anong nangyari o kung paano siya nagawang patalsikin ng batang iyon. Ang lahat ng ibang estudyanteng nakasaksi ay tulala at laglag pa nga sa gulat. Sila man ay hindi rin maintindihan ang nangyayari. Iwinasiwas ni Bai ang kanyang espada at ipinatong ito sa kanyang balikat, sabay sabing, "Ako mismo ang pumili ng klase ko." Ang espadang liwanag na iyon ay bunga ng klaseng Nuclear Warrior, na nagbibigay ng 20 puntos para sa atake at bilis ng pag-iwas. Ngumiti siya ng nakakaloko habang lumalabas ang kanyang aura. Sanay na ako rito. Pilit namang tumayo si Hongsheng. Tumatawa siyang nagsabi, "Sinuwerte ka lang ng kaunti. Isang beses mo lang naiwasan yon." Namimilipit sa sakit si Hongsheng. Isa siyang bihirang abyss rank, kaya tingin niya sa sarili niya ay ibang-iba siya sa mga taong nasa mababang antas. Pero si Teacher Huang, na bihasa na sa labanan, ay alam na hindi lang basta suwerte ang nangyari. Nakita niya mismo sa kanyang mga mata nang gamitin ni Bai ang isa sa pinakamahusay na galaw ng warrior class ang skill na pari. Hindi pa rin makapaniwala si Teacher Huang dahil ang galaw na ito ay nangangailangan ng pag-block sa pinsala sa mismong segundo ng tama. Ang saluhin ng isang malakas na atake at sa bilis na parang imposible ay maibalik ang pisikal na pinsalang iyon sa kalaban. Si Teacher Huang, na nagkaroon ng mahusay na guro, ay nakita lamang ang kanyang master na maging bihasa sa skill na ito matapos ang 10 taon na pag-iensayo. Hindi siya makapaniwalang ang isang tulad ni Bai, sa unang araw pa lang at wala pang karanasan, ay umabot na sa ganoong antas. Galit na inilabas ni Hong Kangsheng ang bayoneta ng kanyang klase, na nagbibigay sa kanya ng 30 puntos sa atake. Mas mabilis na siyang tumawa ng malakas, "Handa ka na bang mamatay, bata? Ikaw na maliit na basura. Papagapangin kita sa harap ko habang nakatingin silang lahat." Pero hindi pinansin ni Bai ang mga sigaw ni Sheng. May sariling dahilan siya kung bakit pinili ang klaseng ito. Dahil galing sa hinaharap, alam ni Bai na ang husgahan ang tadhana. At ang buhay ng isang tao base lang sa pagkasilang niya ay isang malaking pagkakamali na huli na bago ma-realize ng iba. Maraming taon pa ang lilipas bago iyon mangyari. Hawak ang espadang balot ng aura, tinitigan ni Bai si Hong Kangsheng. Nilalamon na ng galit si Sheng, at napatanong ang lahat kung itutuloy ba talaga nila ang laban malapit kay Bai. Nag-aalalang nagbulungan ang ilang estudyante, bawal sa loob ng eskwelahan ang gumamit ng kapangyarihan mula sa awakening para sa personal na away. Saka, mataas na opisyal ang tatay ni Sheng, habang ang pamilya naman ni Bai ay walang pera at walang backer. Nang marinig ito, ang batang nakasalamin ay mabilis na humarap sa guro. Kapang pumatol siya, siguradong makikick out siya. "Ma'am, anong gagawin natin?" Napabuntong hininga sandali si Teacher Huang. Pumagit na siya sa dalawa para pakalmahin sila. "Kagigising lang ng inyong mga kapangyarihan ngayong araw, maaari kayong maging magkakampi. Dapat kayong magtulungan sa hinaharap." Pero lalong nagnitnit sa galit si Sheng sa narinig niya. May diring tiningnan niya ang guro. "Binibiro mo ba ako? Ang basurang ito ang naunang mang-asar sa akin. Ginawa niya yon sa harap ng lahat tapos gusto mo palampasin ko lang." Itinutok ni Sheng ang kanyang energy sword kay Bai. "Wala nang atrasan to. Kahit lumuhod pa siya at magmakaawa, ipapamukha ko sa kanya kung gaano kami kalayo sa isa't isa. Iapakita ko ang pinagkaiba ng isang pinagpala at ng isang talunan." Ang agwat na ito ay parang isang malalim na bangin. Alam ni Teacher Huang na may punto si Hongsheng. Malaki talaga ang pagkakaiba sa kalidad ng bawat klase. Ang isang dust rank class tulad ng kay Bai ay nakakakuha lang ng 100% ng base attributes, wala talagang nagbabago. Siya naman na nasa shine rank ay may 150% na bonus, pero mas matindi ang abyss rank. Nakakakuha sila ng nakakamanghang 200% na bonus. Ang magising na gaya ni Sheng ay nangangahulugang lakas. Doble ang attributes niya kumpara sa isang dust rank, gaya ni Bai, isang napakalaking agwat ng lakas na imposibleng malampasan. Alam ng batang nakasalamin na walang sumusuporta kay Bai, at wala rin siyang sapat na lakas dahil bagong gising pa lang ang kapangyarihan nito.
Kaya naman, hindi niya lubos maisip kung bakit pilit na binabangga ng bata ang isang taong mas makapangyarihan sa kanya. Galit din siya sa mga basurang gaya ni Sheng, pero naniniwala siyang wala ng ibang paraan kundi ang iwasan na lang sila. Dahil kapag hindi mo sila naiwasan, aapakan ka lang nila at papahiyain sa bawat pagkakataon. Dahil naranasan na niya ito noon, alam ng batang nakasalamin na ang mga marunong yumukod ang siyang nakakatagal. Pero ang lumaban ng harapan ay ang pinakahangal na desisyon dahil mas matinding kahihiyan lang ang naghihintay. Bago pa muling makialam ang guro, sumugod na si Sheng kay Bai habang iwinawasiwas ang kanyang maikling espada. Dahil sa itinaas nitong lakas, tanging pag-abot na lang ng kamay ang nagawa ng guro habang sumisigaw, Bai, mag-ingat ka. Pinagmamasdan ni Teacher Huang si Hong Kong Sheng habang papalapit kay Bai at iniisip niya kung susubukan bang harangin ng binata ang atake. Muli, gagamitin na naman niya ang skill na pari na kumukonsumo ng malaking stamina sa bilis at lakas ng atake ni Hong Kong Sheng. Hindi naniniwala ang guro na makakayanan ito ni Bai. Dahil nakitang hindi man lang gumagalaw ang bata, ibinuhos ni Hong Kong Sheng ang lahat ng kanyang lakas sa espada, sa paniniwalang hindi na ito haharangin ni Bai ngayon. Tingnan natin kung makakaiwas ka pa rito. Pagkarinig sa mga bobong salitang iyon, ngumiti lang si Bai habang kinukutya ang iniisip ni Hong Kong Sheng, bakit naman ako iiwas? Sa mismong sandali bago tumama ang atake, ginamit ni Bai ang skill na Rapides, na pansamantalang nagpabilis sa kanya ng 50%. Humataw ang atake ni Hong Kong Sheng ng malakas, pero ang tinamaan lang nito ay ang anino ni Bai, na biglang lumitaw sa likuran niya gamit ang skill na Piscar de Luz. Kapag ang skill na Rapides ay umabot sa 100% na husay, kaya nang gumamit ng user ng isang mabilisang flash para tumagos sa mga bagay. Nabigla si Hong Kong Sheng nang wala siyang makita sa harap niya at napaisip kung paano napunta si Bai sa likuran niya. Bago pa siya makalingon, naramdaman niyang napuno ng malapot na likido ang kanyang bibig. Dahil sa mga tinamong internal na sugat, napaubo ng malakas si Hong Kong Sheng habang namimilipit sa sakit ng dibdib. Dahil sa ubo at hirap sa paghinga, bumagsak siya sa sahig habang nangingisay sa hapdi. Iniwan siya ni Bai at bahagyang ngumiti. Ang basura ay dapat sa basurahan itinatapon, hindi sa sahig. Habang naglalakad palayo si Bai, lahat ng naroon ay nakatingin sa kanya ng may takot. Hindi nila maintindihan ang kanilang nakita dahil bigla na lang bumagsak si Hong Kong Sheng ng walang dahilan. Ang lalaking nakasalamin, na kanina lang ay takot na takot, ay nagpipigil na ngayon ng tawa. Hoy, paano ka naman natumba ng ganyan? Sa tabi niya, gulat na gulat ang guro habang sinusubukang intindihin ang nangyari dahil kahit siya ay hindi pa nakakakita ng ganon noon. Kasama nila ang isang dalagang may pink na buhok hanggang balikat. Habang pinapanood ang lahat, napakunot ang noo niya at napaisip ng malalim. Noong sandaling umatake si Hong Kong Sheng, muling ginamit ni Bai ang kanyang kakaibang warrior skill na Rapides, at ang nakakamangha pa ay ang advanced form nito na Piscar de Luz. Pero hindi niya maintindihan kung ano ang ginawa ni Bai sa maikling oras na iyon para masaktan ang kalaban ng ganon kalubha at mapatumba sa sahig. Ang talunin ng kalaban ng ganoon kadali, sa isang galaw lang, ay hindi bagay na inaasahan ng class president na si Tin mula sa isang baguhan, hindi lang niya basta nakabisado ang mataas na antas ng basic warrior skills, kundi nagawa rin niyang gamitin ang mga ito sa totoong labanan. Habang pinapanood si Bai na naglalakad palayo, ang mga walang gaanong alam sa labanan ay isinisi ang kahihiyan kay Hong Kong Sheng. Anong nangyari sa kanya ngayon? Hindi man lang gumalaw ang kalaban niya, pero ang mga nakakaunawa sa sitwasyon ay alam na bukod sa pagtalo sa kalaban sa loob lang ng isang saglit, nakahanap pa si Bai ng paraan para gawin iyon nang hindi lumalabag sa mga patakaran ng paaralan. Si Tin, nahanga sa kanya, ay napaisip kung anong nangyari sa kaklase niyang ito. Matapos dispatchahin si Hong Kong Sheng, may chinek si Bai. Nakakuha siya ng experience, 50 puntos para sa kanyang klase. Bukod pa rito, dahil sa pagpapatama ng critical hit sa isang kalaban na may Astro Element, nakakuha siya ng 50 puntos sa elementong iyon. Kumpara sa 10,000 puntos na kailangan, ang 50 puntos na iyon ay tila napakaliit para sa kanya. Mukhang ang tanging paraan ay simulan ang paglilinis ng mga dungeon sa lalong madaling panahon para mabilis na lumakas. Nang mahimasmasan ng kaunti, sinubukan ni Hong Kong Sheng na tumayo habang nakatingin ng may galit sa likuran ni Bai. Huwag mong isiping makakatakas ka. Hinawakan ni Hong Kong Sheng ang kanyang espada at, dala ng masamang balak, sumugod sa likuran ni Bai, pero sa sandaling iyon, isang boses ang pumigil sa kanya. Tama na yan. Napalingon si Hong Kong Sheng habang nagngangalit. Ang mga ngipin nang ma-realize na mapapagalitan siya. Isang lalaking naka-Amerikana ang dumating na nakakunot ang noo habang tinitingnan ang nangyayari. Siya si Hong Liang, ang direktor ng Junior Division ng Awakening Academy. Gamit ang boses na puno ng inis, pinagalitan niya ang kanyang pamangkin. Hindi ka pa ba sapat na napahiya sa araw na ito?
Gamit ang tingin na humihingi ng tulong para harapin ang binata sa harap niya, sinubukan ni Hong Kong Sheng na makiusap sa kanyang tito, pero hindi siya pinakinggan ni Hong Liang, at agad na pinauwi ang ibang mga estudyante. Sabado at linggo na ngayon. Magsiuwi na kayong lahat at magpahinga. Ibalita nyo sa inyong mga pamilya kung anong mga propesyon ang nakuha nyo sa inyong pagising. Nang marinig ang direktor na pinapauwi na sila, may napagtanto si Bai. Gamit ang matalas na tingin, tinitigan ni Hong Liang ang bata, hindi mo. Ba alam na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aaway. Pero hindi man lang napansin ni Bai ang tingin niya, dahil malalim ang kanyang iniisip. Kakagising lang niya sa bagong buhay, at hindi pa siya narerehistro. Isang malaking gulat ang dumaan sa isip niya nang ma-realize na ang pagbalik ng 20 taon sa nakaraan ay nangangahulugang buhay pa ang kanyang mga magulang. Sa araw ng kanyang paggising, ika-22 ng Mayo, taong 2005, may isang mahalagang bagay na nangyari. Habang nalulunod sa mga alaala na lalong nagpapakaba sa kanya. Sa sobrang gulat niya, hindi na niya pinansin ang direktor dahil may bigla siyang naalala na isang mahalagang bagay na malapit nang mangyari sa panahong ito. Nagmamadaling tumakbo si Bai papunta sa mga gate ng eskwelahan. Galit na galit namang sinigawan ng direktor si Ma'am Huang. Mas mabuting kontrolin mo ang iyong mga estudyante. Magpapanggap ako na walang nangyari ngayong araw at hindi ko na itutuloy ang usapin ito. Nakahinga ng maluwag si Ma'am Huang at yumukod bilang paghingi ng tawad sa direktor. Pagkalipas ng ilang sandali, sinundan ni Hong Sheng ang tito niya. Sinundan niya ang tito niya hanggang sa opisina nito. Inis na inis siyang napahawak sa kanyang dibdib habang nagngangalit ang mga ngipin. Wisit, kung hindi lang naging swerte ang batang yon. Hinding-hindi ako matatalo sa kanya. Sa narinig na ito, lalong nagalit ang direktor at napahampas sa mesa. Kalokohan. May ideya ka ba kung ano ang ginawa sa'yo ng batang yon noong inatake ka niya? Gumamit siya ng isang high-level skill. Ginamit niya ang pisik ng liwanag. Dahil nakita niya ang mismong eksena, naalala ito ng direktor at ikinuwento sa kanyang pamangkin. At higit pa roon, bago niya gamitin ang pisik, isang kusing bago mo siya matamaan, nahanap na niya ang pinakamahinang bahagi ng katawan mo. Malakas kanyang inatake at winasak ang lahat ng depensa mo. Ginulat ng direktor ang kanyang pamangkin nang sabihin niyang ang buong pagkakasunod-sunod ng galaw. Ang pagkakasunod-sunod ng mga galaw ni Bai ay gumamit lang ng mga basic na teknik ng isang warrior, kahit na ang direktor mismo ay may sapat na karanasan. Sa 15 taon niya ng karanasan sa digmaan, hindi man lang niya kayang tularan ang ganoong kagaling na paggalaw. Ang laban ng dalawa ay parang isang laro lang sa video game. Sobrang nakakatawa ang ipinakita ni Hong Sheng sa laban na yon. Kasing pangit itong panoorin ng isang pro player na pinaglalaruan lang ang mga character na kontrolado ng mga batang nasa elementarya. Mga basic technique lang ang ginamit niya. Kaya naman, binalaan siya ng direktor. Ang batang yun ay hindi basta-basta gaya ng iniisip mo. Habang nangyayari ito, ang mismong pinag-uusapan ng magtito ay nagmamadali ng tumatakbo sa mga kalsada ng lungsod. Pumasok si Bai sa mga eskinita at mga looban habang may mahalagang iniisip, may isang bagay siyang dapat gawin. Kailangan niyang gawin ito pagbalik niya, bago pa man niya maisip ang paghihiganti. Nang makarating siya sa isang simpleng gusali, sa tapat ng gusaling may mga tiles ang dingding, tumigil na sa pagtakbo si Bai. Habol ang hininga, nakarating din siya sa lugar na puno ng masasakit na alaala. Ang lugar kung saan nasaksihan niya mismo kung paano nawasak ang kanyang pamilya sa kamay ng isang makapangyarihang tao. Pero sa buhay na ito, sumumpa si Bai na pipigilan niya itong mangyari anuman ang mangyari. Noong ika-22 ng Mayo, taong 2005, ganap na 6:07 ng gabi, may palabas na comedy sa telebisyon. Sa sofa sa sala, may isang lalaking humahalakhak. Masaya siyang tumatawa habang nanonood. Samantala, sa kusina, may isang pagod na babaeng naghuhugas ng mga pinggan. Dumating ang isang binata sa bahay ng mag-asawa, si Bai ay galing na sa eskwela. Nang makita ang bata, itinigil ng lalaki ang panonood. Kinausap niya ito. "Oh, nakabalik ka na pala, maaga yatang natapos ang klase niyo ngayon." Inis na inis si Bai nang marinig ang boses ng lalaking yon. Napakuyom ng suntok si Bai habang nagtitimpi. Tumingin siya sa babae sa may bintanang naghihiwalay sa mga kwarto at nakita ang isang mapagmahal na ngiti ng isang ina. Nang makita ang kanyang ina matapos ang maraming taon, naluha si Bai at namasa ang kanyang mga mata. Walang kapantay ang nararamdaman niya. Wala nang hihigit pa sa sayang naramdaman niya nang makita itong buhay. Tinawag ni nanay ang kanyang anak para lumapit sa kanya. Gamit ang sign language, nagsenyas ang kanyang ina, "Nagluto ako ng paborito mo, sweet and sour noodles." Napakagatlabi si Bai. Habang pinipigilan ang pag-iyak, ngumiti siya at nakiusap sa ina. "Gusto ko po sanang kumain ng preserved fish ngayong araw." Sinubukang magpaliwanag ng nanay ni Bai. Sinabi nitong bukas na lang sila bibili dahil nakapagluto na siya ng noodles, pero nagmakaawa ang bata na pagbigyan ang kanyang hiling. Pumayag din ang nanay ni Bai dahil hindi niya kayang tiisin ang kanyang mahal na ak. Kaya naman, naglakad na siya papunta sa pinto.
Lalabas na siya para bumili ng isda at sinundan siya ni Bai. Nay, sasama po ako sa inyo. Pero bago pa man makalabas si Bai, tinawag siya ng lalaki. Kaya na ng nanay mo yan mag-isa. At ano bang problema mo, bata? Nakabalik ka na galing school, pero hindi mo man lang babatiin ang tatay mo? Tumayo ang lalaki nang maalalang ito dapat ang araw ng paggising ng kapangyarihan ni Bai. Lumapit siya sa bata at tinitigan ito ng husto. Sumandal siya sa pader habang tila interesado. Bilis, balitaan mo ako ng maganda. Biglang kumuha ng ilang bote ng alak si Bai Lingsheng. Pagkaangat niya sa mga bote ng inumin, bigla niyang inilabas ang kanyang pulang aura bilang isang electric warrior. Isa siyang Class C sa level na 26 na may bonus na 400% sa kanyang mga attribute, sabi pa niya. Tinapos ko agad ang trabaho ko para makauwi at makapag-celebrate kasama ka. Nakayukong sumagot si Bai. Pero hindi po ako nag-awaken ngayong araw. Minalas po kasi, masyadong natagalan at hindi kami natapos sa tamang oras. Nagdilim ang tingin ni Bai Lingsheng nang marinig ang totoo. Paano ka nakabalik agad? Ibig sabihin, bigo ang anak ng ganitong lahi. Ang mag-amang yun ay wala talagang kwenta. Buong kumpiyansa niyang sinabi, ang anak ko ay dapat na nasa rank abyss. Ang anak ni Bai Lingsheng ay dapat man lang na rank abyss, di ba? Noong panahon ko, nag-awaken ako bilang isang rank abyss. Nag-awaken ako na parang wala lang. Galit na lumapit siya sa bata, habang pinaparamdam ang bigat ng kanyang aura. Nagtatrabaho ako ng maigi para suportahan ka, at ibinigay ko ang lahat para lumaki ka ng maayos. Kaya magsalita ka na, ano ang klas mo? Inilabas na ni Bai Lingsheng ang kanyang pulang aura. Nakakasakal ang paligid, tila nilalamon si Bai at ang buong silid ng kulay dugong liwanag. Sasabihin na sana ni Bai na hindi siya nag-awaken. Nang biglang kumilos ng mabilis si Bai Lingsheng. Hinampas niya si Bai sa ulo gamit ang isa sa mga botelyang hawak niya, kaya natapon. Ang lahat ng laman nito sa bata. Dito nalaman ni Bai Lingsheng na rank dust lang ang nakuha niya. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan, ay biglang sumabog. Sa gitna ng kanyang madungis na balbas, nagsimula siyang sumigaw, nagkukunwari kang nag-aaral sa school, pero naglakas loob kang mag-awaken bilang isang walang kwentang rank dust. Talaga bang gusto mo akong ipahiya? Kahit na ang lalaking nasa harap niya, ay sarili niyang ama, kilala ni Bai ang tatay niya bilang isang taong hindi kayang kontrolin ang marahas na emosyon, dahil nakahanda na sa posibleng atake. Sinalo ni Bai ang isang malakas na sipa mula sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang past life, ang mismong araw na iyon kung kailan siya nag-awaken. Matapos malaman ni Bai Lingsheng na nag-awaken siya bilang isang rank dust dahil sa sobrang hiya, pinagbubugbog siya nito sa loob ng bahay. Ang nanay ni Bai ay humarang sa harap niya, gaya ng lagi nitong ginagawa, handang protektahan ang anak gamit ang sariling katawan. Noong panahon na iyon, si Bai ay isang mahinang bata lamang, takot na takot para lumaban at hindi man lang makakilos. Para ipagtanggol ang babaeng pinakamahal niya. Si Bai Lingsheng, na nilamon na ng galit, ay nagpakawala ng isang napakalakas na hampas. At ang nanay niya ang sumalo ng lahat ng sakit. Mula ng araw na iyon, hindi na muling nakalakad ang mga binti ng nanay ni Bai. Pati ang mga natamong tama sa ulo ay naging sanhi para maging malabo na ang isip nito. Ngayon, sa ikalawang buhay na ito, si Bai, na sumalo. Nang unang tira, kahit na nasa level 1 pa lang siya at berde ang kanyang aura gaya ng isang nuclear warrior. Na rank dust ay hindi na nararamdaman ang takot na naramdaman niya noon. Pinili niya ang klaseng ito dahil sa mga espesyal na attributes na ibibigay nito sa kanya. Kaya naman, alam niyang kailangan muna niyang magtiis at maghintay ng tamang pagkakataon. Pero dahil hindi pa rin kontento, pinatayo ni Bai Lingsheng ang bata. Ang lalaking nasa harap ni Bai ay mayroong 400% dagdag sa kanyang mga stats dahil sa kanyang rank at level, kaya ang ilan sa kanyang attributes ay lumalagpas na sa 600 puntos. Malayo ang agwat ni Bai Lingsheng kay Hong Kengsheng na nasa school. Ibang level ang lakas niya at marami na siyang tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Nagpigil si Bai dahil alam niya na hindi pa niya kayang talunin si Lingsheng sa isang labanan sa mga oras na ito. Kahit noong hinablot siya ni Bai Lingsheng at pinaghahagis. Kung saan-saan, nakaramdam pa rin ng saya si Bai dahil nagawa niya ang kanyang layunin ang mapaalis ang kanyang ina sa bahay. Hinayaan lang niya hanggang sa mailabas ni Bai Lingsheng ang lahat ng naipon nitong galit. Pero sa sandaling akala ni Bai na tagumpay na siya, narinig niya ang kaluskos ng mga supot na plastik na nalaglag sa sahig. Dali-dali siyang lumingon at nakita ang kanyang ina na nakabalik na. Nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Tulala si Bai at napatanong kung paano ito nakabalik ng ganoon kabilis. Ang hindi niya alam, tumakbo ang kanyang ina ng buong lakas para lang makaabot sa tamang oras dahil ayaw nitong magutom ang kanyang anak. Ang ina ni Bai ay sobrang natakot nang makitang naglalakad papunta sa kanya si Bai Lingsheng na halatang galit na tila ba. Gustong ipakita na ang kanilang anak ay isa lamang malaking kabiguan. Sa isang madilim na kulungan, may isang boses na umaalingaw-ngaw mula sa isa sa mga selda.
Nabalitaan ko na ikaw ang kauna-unahang may green grade na trabaho na nag-advance. Karaniwan, kailangan mong maging nasa blue grade man lang at umabot sa rank A para makapasok sa advancement stage. Paano mo nagawa iyon ng ganoon kaaga? Nanatiling tahimik ang binata sa harap niya, kaya naman ang presong kalmadong naninigarilyo ay napangiti dahil sa kuryosidad. At tumalon ka pa mula green grade diretso sa platinum grade, isang rank na isa lang sa bawat 1 milyong tao. Ang nakakaabot. Sabihin mo sa akin, bakit ka dinala rito? Ang mga may pinakamabigat na sentensya lang ang ipinapadala sa lugar na ito. Sa harap ng lalaking nagsasalita ay isang batang may puting buhok. Nakayuko ang ulo, sumagot ang binata, nakuha niya. Ang nararapat sa kanya dahil sa ginawa niya. Paano niya nagawang tratuhin ang nanay ko ng ganoon? Dumilim ng husto ang paningin ni Bai. Nang maalala ang pag-uusap na iyon sa kanyang past life. Agad siyang tumayo at sinugod si Bai Lingsheng. Subalit, ipinakita ni Bai Lingsheng ang lakas ng kanyang red rank at sa isang kumpas lang ng braso, tumalsik si Bai pabalik sa sahig. Kaya naman nabagsakan niya ang mga gamit sa bahay. Ramdam ni Bai ang bigat ng lakas ng isang bihasang awakener, isang tao na kahit hindi gumagamit ng mga skill ay dihamak na mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. Ang natanggap niyang tira ay imposibleng, kayanin kung wala kang anumang uri ng espesyal na proteksyon. Gayunpaman, dahil berde lang ang kanyang aura, nanginginig siya habang sinusubukang tumayo. Nagmamadaling tumakbo ang ina ni Bai palapit sa anak nang makita itong tumalsik sa sahig. Idinipa niya ang kanyang mga kamay at humarang. Sa harap nito, para pigilan si Bai Lingsheng, nasaktan muli ang anak. Sa sandaling iyon, isinara ni Bai Lingsheng ang pinto, na kanina pa nakabukas, at nagsimulang magsalita tungkol sa nakaraan. Ruyon, noong araw na nalaman kong buntis ka, talagang natuwa ako. Akala ko ito na ang pagkakataon para muling bumangon ang pamilya Bai. Yung dalawang walang kwentang iyon, hindi man lang nakagawa ng isang tagapagmana, pero ako, si Bai Lingsheng, ay nagawa iyon, habang naglalakad palapit. Hindi sila nakagawa ng tagapagmana. Pero ako, si Bai Lingsheng, nagawa ko yon habang naglalakad patungo sa mag-ina. Kinaladkad ni Bai Lingsheng ang isang upuan at galit na sinigawan ang kanyang asawa. Nagtitiwala pa rin sa akin ang pamilya Bai para magdala ng karangalan sa aming mga ninuno. Pero bakit sa isang napakababang luntiang baitang lang siya nagising? Isang kabiguan, na hindi man lang kayang umunlad. Kasalanan mo itong lahat. Umaapaw sa masama at matinding enerhiya ng kanyang ranggo. Itinaas ni Bai Lingsheng ang upuang kinuha niya, na eksaktong inuulit ang tagpong nasaksihan ni Bai sa kanyang nakaraang buhay. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanyang ina. Gamit ang teknik na kisap mata ng liwanag, humarang siya sa harap. Mabilis na sinalubong ni Bai ang kahoy na upuan. Sa isang mabilis na hataw, nagawa niyang lihisin ang atake, dahilan para tumalsik si Bai Lingsheng. Kasama ang upuan paurong. Punong-puno ng puot, nagbabala si Bai, huwag mo siyang hahawakan. Nang makita ang markang iniwan ng espada, ni Bai sa kanyang braso, ngumiti si Bai Lingsheng. Oho, kawili-wili. Sinubukan siyang protektahan ng kanyang ina. Gusto nitong pigilan siya sa panganib, pero hindi umabot ang babala nito. Pinatunog ang leeg, tila lalo pang natuwa si Bai Lingsheng. Sa nangyayari, oho, nagsisimula ka ng magpakitang gilas. Maganda, napakaganda. Sa isang masamang tingin, lumakad siya palapit kay Bai, na mahigpit na hawak ang kanyang espada. Gustong harangan ng binata ang daan ni Bai Lingsheng, pero naunahan siya ng kanyang ama bago pa siya makakilos. Sa huling milisegundo, nagawa ni Bai na gamitin ang kakayahang pari para sanggahin ang golpe ni Bai Lingsheng. Gayunpaman, hindi kinaya ng kanyang espada ang lakas ng impact at nabali ito. Nagpatuloy ang atake ni Bai Lingsheng at malakas na tumama kay Bai dahil sa malaking agwat ng kanilang lakas. Nasa antas 26 si Bai Lingsheng at ang kanyang mga atake ay pinalakas ng 400% dagdag sa kanyang mga katangian. Ramdam ni Bai ang sakit sa kanyang mga buto, pero pinilit niyang panatilihin ang kanyang mga bisig sa harap para protektahan ang sarili at ang kanyang ina. Galit na sumigaw si Bai Lingsheng, nangangahas ka bang kalabanin ang iyong ama? Inilabas ang kanyang pulang aura, ginamit niya ang kakayahang itim na kidlat, na nagpabilis sa kanya at nagdagdag ng kuryente sa bawat binitiwang golpe. Sa kabila ng matitinding ataking yon, pinilit ni Bai na manatiling nakatayo. Lalo pang naging madilim ang ngiti ni Bai Lingsheng habang umaatake ng walang awa. Pero wala talagang nakapagpaatras o nakapagpailag kay Bai. Nang makitang hindi sumusuko ang bata, tumigil sandali si Bai Lingsheng. May lakas ka ng loob, pero anong silbi niyan? Napakahina ng propesyon mo, hindi ka dapat naririto dala ang ganyang basura. Kahit anong panlalait ni Bai Lingsheng, hindi natinag ang paninindigan sa mga mata ni Bai, gagawin niya ang lahat para matiyak na sa buhay na ito ay hindi na mauulit ang anumang trahedya. Kung gaano katibay ang determinasyon ni Bai na lumaban, ganoon din ang determinasyon ni Bai Lingsheng. Napasakitan siya. Itinaas muli ang upuan at sumigaw. Nakalimutan mo na ba kung sino ang masunod dito?
Akmang susugod na siya kinabay at sa kanyang ina, na noon ay nakakapit sa anak para hindi ito matumbas sa panginginig. Doon ay may malalakas na katok na umalingaw sa pinto, at may sumigaw sa labas, buksan mo ang pinto ngayon din. Galit na nagnitnit ang mga ngipin ni Bai Lingsheng. Lintek, sino ba itong? Nanggugulo ngayon? Nang marinig ang mga katok, nakaramdam ng matinding ginhawa si Bai nang mapagtantong dumating na ang tulong. Galit na binuksan ni Bai Lingsheng ang pinto at sumigaw. Sino ba yan? Bakit kayo nakakatok ng ganyan sa pinto ko? Pero sa harap niya ay tumambad ang dalawang lalaking nakauniforme ng autoridad. Sa likuran ay si Cheng Niu, isang banal na pari ng Baitang Sea, na may asul na aura at isang investigador. Sa harap, na may seryosong tingin, ay si Liang, isang banal na pari ng Baitang A na may pulang aura, ang pangalawang kapitan ng mga inspektor. Siya ang nagtanong sa lalaking nasa harap niya, bakit ang tagal mong? Buksan ang pinto. Saan ka ba abala? Nagulat si Bai Lingsheng at humarang sa pinto habang nauutal. Kapitan, ano po ang ginagawa ninyo rito? Inilabas ni Kapitan Liang ang isang search warrant, at sinabing nakatanggap sila ng ulat na ang isang puganteng nagngangalang Snow ay nakitang paggala-gala sa kalyeng iyon. Kaya naman, nagsasagawa sila ng paghahanap sa bawat bahay. Ipinakita ang larawan ng lalaking may manipis na balbas at tinanong ng kapitan si Bai Lingsheng kung nakita niya ito. Tumawa ng malakas si Lingsheng at sumagot na nakita na niya ang lalaki pero sa telebisyon lang at idinagdag pa, sasabihan ko po kayo kapag nakita ko siya rito. Sumulyap sa loob ng bahay ang inspektor sa kabila ng balikat ni Lingsheng at may napansin siya. Isang binata na puro pasa ang mukha nakatabi ang kanyang ina. Pinutol ang tawa ni Ling. Sheng, itinuro ng kapitan ang loob ng bahay. Ang anak mo, bakit siya nagkaganyan? Inakbayan ni Bai Lingsheng ang kapitan, habang sumusubok na gumawa ng palusot. Ang batang iyan kasi ay lampa, nadapa habang bumibili ng candy. Kapitan, huwag niyo nang intindihin ang ganyang kaliit na bagay. Pero hindi hinayaan ni Bai na makapagsinungaling ito at sumingit. Kasinungalingan yan, inatake niya ako. Nang marinig si Bai, hindi makapaniwala si Lingsheng na talagang nagsabi ito ng totoo. May 20 minuto ang nakalipas. Sa hagdanan sa tapat ng bahay ni Bai, nakahanap ang binata ng isang pampublikong telepono at tumawag sa mga autoridad para magsumbong. May nakita akong pumasok sa gusaling Zui, at kamukhang-kamukha niya ang pinaghahanap na si Snow na lumabas sa telebisyon. Alam ni Bai na, agad nakikilos ang mga pangkat ng seguridad kasama ang buong patrol nila kapag nakarinig ng balita tungkol kay Snow, pero hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inaasahang darating sila ng ganoon kabilis, kahit na ito na ang perpektong pagkakataon. Nakakunot ang noo na nagtanong ang kapitan. Tinanong niya kung totoo ba ang lahat ng iyon, habang si Lingsheng naman ay nagpaliwanag at pilit na idinedepensa ang sarili. Iginiit pa niyang hinding-hindi niya magagawang saktan ang sariling anak. Pero hindi siya hahayaan ni Bai na makatakas ng ganoon na lang. Lumapit si Bai sa pulis at ipinakita ang kaniyang katawan, tinamaan ang braso ko ng silya. Hinampas din ang ulo ko ng bote ng alak, may mga suntok at sipa pa. Pwede niyo nang suriin ang mga sugat ko ngayon din. Malamig na pinaalalahanan ni Bai ang kapitan tungkol sa mga awakened na hindi marunong magkontrol ng kanilang bayolenteng instinto at sadyang nananakit ng iba. Malinaw na isinasaad sa Kabanata 8, Artikulo 4, ng regulasyon sa pamamahala ng awakened sa banal na kanon ang kaukulang parusa. Kung ang salarin ay nagpapakita ng panganib sa iba, dapat siyang agad na arestuhin at ikulong sa loob ng 15 araw. Ang kapitan, gayon din ang batang inspektor na si Chen Jinwoo, ay nagulat sa lawak ng kaalaman ng bata tungkol sa mga batas. Galit na nagnitnit ang mga ngipin ni Lingsheng, handa na sanang sugurin uli si Bai. Sa sandaling iyon, nagdeklara ang inspektor. Bai Lingsheng, ako si Inspektor Liang at inaaresto kita sa ngalan ng batas, may karapatan kang manahimik. Sinubukan pa ng lalaking sugurin si Bai bago siya mailayo, pero agad siyang hinawakan ng mahigpit ni Inspektor Chen Jinwoo. Halika na, kung lalaban ka pa, mapipilitan kaming gumamit ng mas matinding puwersa. Habang isinasara ang pinto, sumigaw si Bai Lingsheng. Bai, humanda ka sa akin. Pero wala na siyang nagawa at tuluyan ng nailayo. Pagkasara ng pinto, tumingin si Bai sa kanyang ina. Sinubukan niyang kalmahin ang ina. Agad na tumakbo si Ran papunta sa anak at niyakap ito ng napakahigpit. Ramdam ang init at pagmamahal ng ina, si Bai naman ay gumanti siya ng yakap para kumalma ang kanyang ina. Maayos na ang lahat ngayon. Sa pagkakataong ito, matagumpay na naprotektahan ni Bai ang kanyang ina. Siniguro niyang magkakaroon sila ng 15 araw na kapayapaan. Tiniyak niya rito, huwag ka nang mag-alala, ito na ang huling beses. May panahon na siya para magpalakas. Nanumpa siya na hindi niya hinayaang masaktan siya ng ganoon na lang noong gabing iyon para sa wala. Habang idinedepensa ang sarili sa mga atake ni Ling, nakuha ni Bai ang susi ng vault na laging daladala nito. Iyon ang susi sa vault kung saan nakatago ang lahat ng nakuha ni Lingsheng matapos niyang pagtaksilan ang kaniyang mga kasamahan sa koponan. Ito rin ang nakatulong sa kaniya para umangat mula sa rank A patungong rank C.
Matapos pakalmahin ang ina, pumasok si Bai sa opisina. Naglakad siya papunta sa isang mesa sa gilid na may dalawang drawer. Sa likod nito ay may nakatagong vault kung saan itinatago ang mahahalagang gamit. Itinatago ni Ling Sheng ang kaniyang pinakaimportanteng gamit pati na sa sarili niyang pamilya. Sa nakaraan niyang buhay, nalaman lang ito ni Bai kinalaunan. Nakuha niya ang gamit matapos niyang pabagsakin si Ling Sheng, pero dahil nakuha niya ito ng mas maaga ngayon, may sapat na siyang kumpiyansa para sumabak. Binalak niyang sugurin ng mag-isa ang kuweba ng kadiliman, sa kasalukuyang panahon ng sangkatauhan, tanging sa kuweba ng kadiliman lamang pwedeng mag-evolve ang mga propesyon. Ngunit ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng kataas-taasang nilalang, na nagpapahintulot lamang ng akses sa mga rehistradong guild. Ang tanging kuweba ng kadiliman na pwedeng pasukin ni Bai ay ang pinamamahalaan ng paaralan, o kaya naman ang nakatagong kuweba mula sa kaniyang nakaraang buhay. Gamit ang patalim na nakuha mula sa vault ni Bai Lingsheng, tumungo ang binata noong gabing iyon sa nakatagong kuweba ng kadiliman. Ang lugar ay nasa ilalim ng isang abandonadong gusali na nababalot ng napakaitim na hamog. Ang layunin ni Bai ay maging pinakamabilis sa lahat. Gusto niyang mamalampasan ang lahat. Noong gabing iyon ng ika-22 ng Mayo, sa loob ng selda ng presinto, nag-uusap ang mga guwardiya. Pagod na pagod sila matapos ang mahabang patrol kung saan pati ang deputy leader ay isinama sa operasyon. Kahit na ang ulat ay isang false alarm lang, dahil may kinalaman ito sa mga rebelde, hindi sila pwedeng magpakampante. Habang nakatingin sa wanted poster sa mesa, nagkomento si Inspector Chen Jinwoo na magiging malaking problema kung nasa loob ng bansa si Snow. Kung talagang nandito sa bansa si Snow sa araw ng selebrasyon, malaking gulo ito. Siya nga pala, narinig ko na babalik ng maaga ang kapitan. Nang marinig ang tanong, hindi makasagot si Liang dahil hindi ito isang bagay na pwede niyang pag-usapan. Habang kalmadong nag-uusap ang mga guwardiya, nagsimulang kalampagin ni Bai Lingsheng ang mga rehas ng kaniyang selda para humingi ng atensyon. Deputy Leader, parang awa niyo na. Unang beses ko pa lang ito. Hindi ko na uulitin. Nakangiting sinubukan niyang manuhol. Nabalitaan kong manganganak na ang asawa niyo. Ang matalik kong kaibigan ang may-ari ng pinakamagandang postpartum care center sa Chushi County. Alam niyo ba yon? Galit na tumayo ang deputy. Talagang sinusubukan mo pa kaming suhulan dito mismo sa loob ng presinto. Dati kang miyembro ng guild pero wala kang kaide-ideya sa sasapitin mo bukas. Galit na lumabas ang delegadong si Liang. Nanginginig si Bai Lingsheng at hindi makasagot o maisip kung ano ang mangyayari, pero nag-iwan ng babala si Inspector Chen Jinwoo. Kapag nalaman ang pagtatangka mong manuhol, hindi lang pagkakulong ang aabutin mo. Matulog ka na ng maaga, ililipat ka na bukas. Dadalhin ka na sa kulungan ng mga awakened. Pagkasara ng pinto, sinabihan siya ni Chen Jinwoo na manahimik na muna. Puno ng galit na hinawakan ni Bai Lingsheng ang mga rehas, nanunumpa na maghihiganti siya sa sarili niyang anak na si Bai. Lingid sa kaniyang kaalaman na wala na sa bahay ang kaniyang anak, mahimbing na natutulog ang ina ni Bai sa kaniyang kwarto matapos ang gulo. Tahimik niyang nilisan ang bahay para tapusin ang kaniyang misyon. Hawak ang bagong sandata, nagsimula ng magbago ang kaniyang tadhana. May iniwang sulat sa sarili niyang kama na nagsasabing babalik siya agad. Sa loob ng 15 araw, kailangan nang lumabas ni Bai Lingsheng sa kanyang pagkakakulong. Kaya naman, bago iyon, kailangang maging kasing lakas hanggat maaari ni Bai, at para magawa ito, ang mga kuweba ng kadiliman ang tanging opsyon niya. Ang mga kuwebang ito ay pwedeng lumitaw kahit saan, mga parallel space ito patungo sa ibang mundo. Kapag pumasok ka sa pinto na bigla na lang sumusulpot sa hangin, dadalhin ka nito roon. Karamihan sa mga kuweba ng kadiliman, kapag natuklasan na, ay agad na pinagkakaguluhan ng mga grupo ng guild para mapakinabangan ang mga ito. Puno ang mga kuweba ng napakaraming halimaw ng dilim, pati na rin mga resources, at mga kristal, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanila. Nakakatulong ang mga ito para mapataas ang kakayahan ng mga awakened. Pero, sobrang delikado ng mga kuweba ng kadiliman. Karaniwan nang nangangailangan ng isang grupo para sa opisyal na inspeksyon para malaman kung anong level ang panganib nito. Habang naglalakad sa loob ng gusali, papalapit na si Bai sa totoong pasukan ng kuweba na sa dati niyang buhay ay nabalitaan lang niya sa mga balita. Nangyari lang iyon 5 taon matapos ang kasalukuyang panahon dahil matagal itong nawala at hindi agad natuklasan ng sinuman. Natuklasan lang ang kuweba noong nagawa ng makalabas ng mga nilalang ng dilim at nilusob ang mundo ng mga tao. Ang isang rank F na kukweba ng kadiliman ay karaniwang nangangailangan ng 3 awakened na rank A para ma-explore, habang ang rank A naman ay nangangailangan ng 5 tao. Ang dalawa sa kanila ay dapat rank D. Base sa taya ng oras, kinalkula ni Bai na ang kuwebang sasalakayin niya ay mababang level lang. May 70% tsansa na rank F ito. Ito ang pinakamababang level ng kuweba ng kadiliman na pwede niyang pasukin sa ngayon. Matapos ang mga kalkulasyon at malalim na pag-iisip, binuksan ni Bai ang isang pinto at nakita ang pasukan ng kuweba na nababalot ng sobrang kapal na pulang hamog. Puno ng panganib ang mga kuweba at kailangan ng pagtutulungan ng iba't ibang elemento at team para mas lumaki ang tsansang manalo.
Pero wala nang ibang choice si Bai. Baka sa kanyang mga mata ang determinasyong lumakas at ang kagustuhang lampasan ang kanyang mga limitasyon. Kailangan niyang magpalakas sa lalong madaling panahon. Kasabay ng pag-apaw ng aura ng isang nuclear warrior sa kanyang katawan, pumasok na si Bai sa piitan ng kadiliman. Hindi pa alam ang rank nito. Pagkapasok niya sa piitan, napansin niyang nasa isang lugar siya na puno ng yelo at niyebe. Medyo nag-alala siya rito, dahil baka teritoryo ito ng mga magic beast na may kapangyarihan ng yelo. Habang naglalakad sa batuhan ng piitan, kung saan may mga matutulis na bato sa gitna ng niyebe, hindi napansin ni Bai na may mga nakatagong panganib na nagmamasid sa kanya. Sa pagpapatuloy niya sa paglakad, may nakita siya agad. Sa harap niya ay isang dambuhalang oso na may mga matutulis na yelo na lumalabas sa katawan nito. Sa lupa, malapit sa oso, may mga kalansay ng tao. Patunay na may mga iba nang nakarating doon noon. Dahil sa lawak ng kanyang kaalaman, nakilala ni Bai ang halimaw sa harap niya, ang Icefield Bear, isang magic beast na rank 8. Habang natutulog ang oso, sa isang saglit ng pagkawala ng focus, biglang sumugod ang isang halimaw ng niebe kay Bai nang hindi inaasahan. Napagtanto ng bida na ang 10% tsansa na makapasok sa isang rank A na piitan ay nagkatotoo nga, kaya mabilis siyang lumingon. Hinarap niya ang isang bloodthirsty forest wolf, isang ice-type magic beast na mas mataas ang level kaysa sa kanya, na galit na nakanganga. Gusto siyang lapain nito. Dahil maaga niyang napansin ang lobo, mabilis na nakailag si Bai ng may liksi. Pero pagkalapag niya mula sa pagtalon, muling tumitig sa kanya ang lobo ng kagubatan na may kasamang matinding pagnanasang pumatay. Muling sumugod ang lobo, kaya napilitan si Bai na depensahan ang sarili gamit ang kanyang punyal, at hinarang ang pagsugod ng halimaw sa isang tumpak na galaw. Noong naitulak na niya ito pabalik, iwinasiwas ni Bai ang kanyang espada, at bahagyang tinamaan ang lobo, pero hindi iyon sapat para mapatigil ang nagugutom na halimaw. Pero hindi lang iyon ang kayang gawin ni Bai. Siya na ang naunang sumugod at nilusob ang halimaw. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng punyal na hawak niya. Sa isang malakas na wasiwas, nagawa ni Bai na ibaon ang espada sa halimaw. Napatay niya ito sa isang saksak lang. Sa ganitong paraan, tinalo ni Bai ang kanyang unang kaaway sa kuweba ng kadiliman sa bago niyang buhay. Ang sikretong armas na nakuha niya ay rank A, isang bagay na hindi basta-basta mabibili sa mga ordinaryong tindahan. Dahil dito, nagawa niyang punan ang kakulangan sa kanyang lakas para maharap ang mga ganitong hamon. Sobrang talim ng Hunu Blade, nagbibigay ito sa gumagamit ng 150 puntos ng lakas at 100 puntos ng stamina. Bukod pa roon ang 50 puntos ng swerte, 20% ng lifesteal, at 20% ng armor penetration. Dahil sobrang taas ng depensa ng mga halimaw, napipilitan si Bai na atakihin sila ng 3 o 4 na beses bago sila tuluyang matalo. Maliban na lang kung matatamaan niya agad ang isang vital point. Dahil sa hirap na ito, biglang nanganulila ang binata sa kanyang mga araw ng kaluwalhatian. Namimiss na niya noong rank L pa siya. Habang tinitingnan ang mga experience points na nakuha niya, may nadiskubre si Bai na mahalagang bagay. Kailangan niyang makapatay ng hindi bababa sa 20 lobo para tumaas ng isang level ang kanyang rank I na trabaho na siguradong magiging mahirap na gawain. At kailangan niya ng hindi bababa sa 10 level para umakyat mula rank E patungong rank D. Habang iniisip ang pagtalo sa mas marami pang lobo, may narinig na ingay si Bai. May mga ungal na papalapit sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi lang iisang lobo ang lumabas mula sa dilim ng niebe, kundi isang buong kawan ng mga lobo ng kagubatan. Lahat sila ay mga ice-type na halimaw na level 2, at dahan-dahan silang lumalapit. Pinapalibutan nila siya ng may nakakatakot na kalmado, na para bang sanay na silang pumatay sa lugar na iyon.